Hello guys, for today's video magpapalit tayo ng oil ng ating Sniper 155. Syempre ang gagamitin natin yung 8mm close range, and then yung 19mm close range, and then yung ating Motul 3000 plus 40 10W to 40W 4-stroke motorcycle oil. So fully synthetic siya mga idol. So at syempre hindi mawawala yung ating Yamaha Genuine oil filter na kailangan natin sa tuwing magpapalit tayo ng ating motorcycle oil. At syempre dagdag pa dyan yung ating oil pan para hindi tumagas yung ating oil sa lupa. So kailangan natin mag oil dripping pan. So syempre yung karton hindi mawala yan para hindi makalat yung ating gagawing pagpapalit ng ating motorcycle oil. Syempre bubuksan natin yung ating drain plug ng ating oil. Gagamit tayo dyan ng 19mm close range. So yan, ihitin natin siya pakaliwa, counterclockwise. So pakaliwa lang yan guys. So madali na siyang pihitin, yan. So makikita nyo, mukhang pwede pa siya yung oil na pinagpalitan natin. So nagpalit tayo ng 1000 odometer. So pwede na tayo magpalit, pero pwede naman siya hanggang 3000 yung sabi, pero ako nagpapalit ako is 1000 odometer. So yan, antayin lang natin ma-drain yung oil. So yan, makikita nyo, yan drain. So maliit pala yung butas niya sa ilalim mga idol, no? So yan, antayin lang natin tuminin yung langis. Then after nyan ay bubuksan na natin itong lagayan ng ating oil filter. So gagamit tayo dyan ng close range 8mm. So yan. So yung isa dyan, dalawa dyan is maliit lang yung tornilyo niya, and then yung mahaba. So yan, natanggalan natin. So mahirap kasi mag video, no? Natanggalan natin yung oil filter. Nag-iisa kasi tayong nag-change oil tapos nagbi-video. So makikita nyo yung ating oil filter, nasa labas yung may butas nya. Yan, no? So hindi naman siya papasok kung mali yung paglalagay ng ating oil filter sa ating oil filter socket. So yan, ibabalik na natin siya mga idol. Then ibabalik na natin yung kanyang takip. So yun yung takip niya, suot nyo lang doon sa may hole doon sa butas niya. So hindi siya tatama o hindi siya papasok ang tornilyo kung mali yung paglalagay ng ating takip, ating cap, no? So yan, nalagyan natin yung isang 8mm na tornilyo, yung mahaba. Siguro nasa 3 inch yan ang haba niyan. So bago nyo nga pala ikabit yan ay punasan nyo muna. So sa pagkakataong ito ay hindi nyo lang nakita sa video, pinunasan natin yung ating tornilyo. So sabay natin yung ikakabit, kasi kung hindi natin yan pupunasan, maaaring madumihan o lumahok yung mga particles o alikabok na nanggaling sa lupa dyan sa ating oil filter, no? So kailangan pinupunasan yan kapag ating ibabalik sa ating tornilyo. So after nyan mga idol, yung spring, yan yung takip ng ating drain plug. So may spring yan, may strainer, and then ikakabit. At syempre mga idol, kailangan natin punasan yung drain plug, yung butas niya, para at least wala siyang alikabok na nakalahok. So pwede na natin ibalik yung ating takip.
So yung mga idol, higpitan na natin yung ating drain plug gamit ang 19mm close range. Yan. Clockwise naman ito mga idol. Yan. Higpitan lang natin siya, yung bahagyang higpit lang. Huwag natin masyadong kahigpitan kasi baka bumilog yung ating tornilyo. Yan. So okay na yan. Tapos punasan nyo lang. Then ito yung ating motul oil na ating pampalit, no? 1 liter yan. So ilalagay lang natin yung 800 ml dun sa ating change oil. So una, palugin muna natin yan para at least yung mga particles niya sa loob ay kumalat. So kung makikita nyo yung ating motul galon ay meron na siyang parang imbudo, no? Pero hindi kasi yung imbudo sa kanyang takip. So kaya yan, ganyan lang yung paglalagay natin. So medyo may tulok pa yan, pero okay lang, okay lang naman yung nabawas natin. So goods na yan for the go. So after natin may lagay yung oil, linisin naman natin yung takip ng ating oil. So yan, kailangan natin linisin yan, punasan. So hindi nyo lang nakita sa video, pinunasan natin yan, no? So sa paghihigpit niyan, kailangan natin lagyan ng basahan. So nalagyan natin ng basahan, higpitan na rin natin. Hindi nyo lang nakita sa video kasi nag-iisa lang akong nag-change oil ng aking motor. So yan yung ginamit nating long nose. So kung mas maganda ay yung plies ang gagamitin niya para at least yung nose niya ay flat, naka-flatten siya. So yan mga idol, mahigpit na yan, and then punasan lang natin siya para pag pinandar natin ay hindi mag-usok kasi yung mga natirang langis na tumama sa ating tambucho ay maaari siyang mag-init at umusok, no? Kaya kailangan nating punasan yung ating pinagawaan. Yan. So after nyan ay start na natin para at least ay matesting na natin kung effective yung ating paglalagay ng ating motorcycle oil. So yun nga pala, no, mga idol, makakatipid kayo kung kayo yung nag-change oil ng inyong mga motor. Kung pwede naman yan, load lang kayo sa YouTube, matututo na kayong mag-change oil ng inyong motor. So less gastos, no, kasi kung magpapa-change oil sa labas, maaaring singil lang kayo ng 100 to 150 pesos sa labor. So yan, okay na, goods. Goods naman yung ating papalit ng ating langis sa ating motorcycle. So yan ay pwede yan sa mga kahoy, no. Ngunito lang, bye bye, let's go.